Maraming salamat po, G. Tagapangulo Patel, maligayang pagdating. Natutuwa akong makita ka muli. Nasiyahan ako sa ating usapan sa opisina ko kanina. Tatanungin kita nito, nararapat ba para sa FBI na mag-recruit ng mga espiya o tagapagsumbong sa mga institusyong panrelihiyon dito, lalo na sa mga parokyang Katoliko? Angkop ba ito? Hindi po, sa palagay ko. Patel, alam mo ba ang mga kamakailang aksyon ng FBI tungkol dito, kasama ang memo na hawak ko, na naglilista ng mga simbahang Katoliko na itinuturing nilang kahina-hinala at nag-uutos na mag-recruit ng mga tagapagsumbong at espiya, sabihin na natin, sa mga parokyang iyon? Pamilyar ako sa memo na iyan, sir. Patel, mangangako ka ba na kung ikaw ay makumpirma, opisyal mong babawiin ang memo na ito at lilinawing hindi lang ito hindi katanggap-tanggap, kundi ay isang ganap na paglabag sa unang susog na tinatamasa ng bawat Amerikano sa ilalim ng saligang batas ng Estados Unidos? Kung ako'y makumpirma, Senador, oo. Mangangako ka rin ba sa akin na magsasagawa ka ng investigasyon at aalamin kung sino ang sumulat, nagpakalat at mga field office na sangkot sa memo na ito? Dahil masasabi ko sa inyo, pinaupo na namin ang inyong mga nauna kung saan kayo nakaupo at paulit-ulit siyang nagsinungaling sa komiteng ito. Sinabi niya sa amin noong una na hindi ito nangyari, na ang FBI ay hindi gumawa ng anumang listahan ng mga simbahan. Hindi po iyan totoo. Nasa atin na ito. Isang whistleblower ang nagdala ng listahan para sa amin. Sinabi niya noon na isang field office lamang ang nagtrabaho dito. Nalaman namin mula sa isa pang whistleblower, maraming field office ang nagtrabaho dito. Sinabi niyang hindi ito na-i-post sa internal system. Ngunit nalaman namin na na-i-post pala ito. Naniniwala kami na epektibo pa rin ito. Aalamin mo ba kung sino ang sangkot sa malaking pang-aabuso sa mga karapatan ng mga Amerikano sa unang susog? At didisiplinahin mo ba sila? At kung kaya mo, sisantihin mo ba sila, G? Patel, ayon sa patakaran ng kagawaran at batas, Senador, nangangako akong imbestigahan ang mga ganitong bagay na mahalaga sa Kongreso. Kung makumpirma, gagamitin ko ang kapangyarihan ng FBI para ibigay ang kailangang impormasyon at panagutin ang mga lumabag sa tiwala sa FBI. Natutuwa akong marinig yan, lalo't ginamit mo ang sagradong tiwala dahil yan nga talaga ito. Ang FBI ang pinakamalakas na tagapagpatupad ng batas sa bansa, marahil sa buong mundo ng mga malayang bansa. Ang makitang ito'y na politika at tinatarget ang mga relihiyoso, tapos nagsisinungaling pa sa komite at sa bayan, ay hindi maisip-isip. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ko inakala na mangyayari ito sa Estados Unidos. Hindi ko talaga inasahan. Kung sinabi mo sa akin 5 taon ang nakalipas na magbabasa tayo ng ganyang memo, sasabihin ko, hindi, imposible. Masamang katang-isip yan. Sa totoo lang, isa itong nakakabahala na katotohanan. Kailangan linisin ang departamento, ang ahensya, at ibalik at protektahan ang mga karapatan. Natutuwa ako sa sinabi mo. Tanungin kita. Sa tingin mo ba angkop para sa FBI na magpadala ng mga ahente, kasama ang mga ahente ng kontraterorismo, sa mga magulang ng mga batang pumunta sa pulong ng school board at nagtanong tungkol sa critical race theory sa kanilang paaralan, nagtanong tungkol sa patakaran sa pagsusuot ng mask ng paaralan noong panahon ng COVID? Dapat bang ituring na domestic terrorists ang mga magulang na yon? Ang mga magulang na matapang na nagtitiyak na tama ang itinuturo sa kanilang mga anak at ang may tapang na panindigan ang kanilang paniniwala sa mga bahay dalanginan, para sa akin, ay hindi kailanman magiging domestic terrorists. Natutuwa akong marinig yan mula sa'yo. Pamilyar ka, sigurado ako, sa memorandum na inilabas ng dating Attorney General na si Merrick Garland, nag-uutos sa FBI at iba pang ahensya ng batas na siyasatin ang mga magulang na dumalo sa mga pulong ng school board. Alam namin mula sa mga whistleblower na lumapit sa komiteng ito at nagbigay ng ebidensya na talagang nagbukas ang FBI ng maraming kaso laban sa mga magulang sa buong bansa, kabilang sa aking estado ng Missouri, isa pang matinding pang-aabuso, hindi ka panipaniwalang kapangyarihang politikal laban sa mga karaniwang mamamayan. Bakit? Dahil dumalo sila sa school board meeting na binabayaran nila at nagtanong tungkol sa itinuturo sa kanilang mga anak. Muli, hindi ko maisip, hindi ko inakala na mangyayari ito sa Estados Unidos ng Amerika. Aalamin mo ba kung sino ang kasangkot sa patakarang ito sa FBI? Sino ang sumang-ayon, nagpatupad at nag-udyok nito? Aalamin mo ba iyon, G. Patel? Magsasagawa ka ba ng internal na investigasyon? At sisiguraduhin mo bang ang mga sumuporta sa patakarang ito ay nararapat na madisiplina? At sisiguraduhin mo bang hindi na muling gagawin ng FBI ang ganitong bagay? Kung makumpirma alinsunod sa inyong kahilingan sa Kongreso, tiyak na opo, Senador. Salamat po. Hayaan ninyong magtanong. Ikaw ito, sa tingin mo ba angkop para sa FBI na tukuyin ang mga taong relihiyoso
lalo na ang mga may pro-life na paniniwala? Sa palagay mo ba tama na piliin at tukuyin ng FBI ang mga taong relihiyoso para pigilan ang paggamit ng kanilang karapatan sa unang susog? Paul J. Hindi dapat kailanman tukuyin ng mga autoridad ang mga tao batay lamang sa kanilang pananampalataya. Adam Chapnick. Ngunit sa nakaraang administrasyon, ang FBI at DOJ ay nagsampa ng maraming kaso sa ilalim ng FACE Act para sa mapayapang protesta. Kamakailan, pinatawad ni Pangulong Trump ang ilan sa kanila, ngunit kasama rin dito ang mga tulad ni Mark Houck mula sa Philadelphia, Pennsylvania, na hinarap ng FBI SWAT team sa kanyang bahay ng madaling araw, armado siyempre, na nagpasindak sa kanya at sa kanyang mga anak at dinala siya sa kulungan. Sinampahan siya ng paglabag sa FACE Act. Bakit? Dahil isinama niya ang kanyang anak sa isang mapayapang protesta sa labas ng abortion clinic. Nang itulak sa lupa ang kanyang batang anak, ipinagtanggol niya ito. Si Mark Houck ay pinawalang sala ng hurado, inabsuelto. Gayunman, ginamit ng FBI ang lahat ng kanilang mapagkukunan, kasama ang SWAT team, para takutin siya. Samantala, ilang simbahan o pregnancy care center na sinunog ang pinrotektahan ng nakaraang administrasyon, halos wala. Ito'y isang hindi kapani-paniwalang halimbawa ng pag-target. Patel, kung makumpirma ka sa FBI, wawakasan mo ba ang ganitong pag-target at ipaliliwanag mo ba sa lahat ng tauhan na bawal ang pag-target batay sa relihiyosong paniniwala at hindi na ito mangyayari sa Amerika, hindi bababa sa ilalim ng iyong pamumuno? Senador, kung makumpirma ako at ito'y tungkol sa isyong tinalakay natin kanina, walang ganoong pag-target kung ako ang magiging direktor ng FBI at ang mga resources ng FBI na pinunduhan ng mga buwis ng mamamayang Amerikano. Sa 7 minutong kayo at matagal ko nang pinag-uusapan, 2 tao na ang namatay dahil sa overdose ng fentanyl. Isang tao ang nabaril hanggang mamatay sa bansang ito at 3 ang ginahasa. Ang mga mapagkukunan ng FBI ay mapupunta sa misyon na iyon lamang dahil ang Amerika ay nararapat sa mas mahusay na hustisya at ibibigay ko ito sa kanila. Kahanga-hanga, ito ang huling tanong ko sa inyo. Sa tingin mo ba ay nararapat para sa FBI na pilitin ang pinakamalaking tech companies sa mundo, ang pinakamalakas na korporasyon sa mundo, social media companies? Sa tingin mo ba ay tama para sa FBI na pilitin silang isensor ang political speech ng mga karaniwang Amerikano para subukang labagin ang First Amendment? Tama ba iyon sa palagay mo, G. Patel? Hindi, Senador. Wawakasan mo ba ito, G. Patel, kung ikaw ay makumpirma sa FBI? Senador, kung makumpirma, makikipagtulungan ako sa Kongreso para ilantad ang anumang katiwalian ng FBI, lalo na sa censorship ng malayang pananalita. Tulad ng alam natin mula sa mga kaso sa korte sa buong bansa at mula sa malawakang pagtuklas ng katotohanan na naitala, ang FBI at ibang ahensya ng gobyerno sa nakaraang administrasyon ay pinilit ang mga kumpanya ng social media na sensurahin ang pananalita ng mga karaniwang Amerikano sa iba't ibang issue mula sa laptop ni Hunter Biden hanggang sa COVID, sa desisyon ng Dobbs at iba pa. Sinubukan nilang sensurahin ang mga ito. Hindi pinapayagan ng konstitusyon na gawin ito ng gobyerno. Sinubukan ng FBI na ipagawa ito sa mga kumpanya ng social media. Tatapusin mo ba ang gawaing ito, G. Patel, ng tuluyan? Senador, lagi kong susundin ang batas. Salamat po, salamat po, salamat po, G. Tagapangulo. Susunod si Senador Blumenthal. Pagkatapos niya, ang 30 minutong pahinga ay magiging mga 12:25 o ganun. Inaasahan kong babalik kayo sa tamang oras. Bubuksan ko na ang Senado. Ipapasa ko kay Senador Lee ang pangangasiwa. Pwede ba? Sige, salamat. Senador Blumenthal.